Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 1 to 2. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pinagmulan ng sariling lalawigan at mga karatig lalawigan. Bilang panimula, kumusta ang iyong karanasan sa unang markahan? Inaasahan na nagkaroon ka ng ganap na pagkaunawa tungkol sa mga lalawigan sa iyong kinabibilangang rehiyon. Natukoy mo rin ang mga karatig lalawigan kung saan ka naroroon. Nalaman mo ang mga katangian ng mga lalawigan sa iyong rehiyon. Ngunit, naisip mo ba kung bakit magkakasama ang ilang lalawigan sa isang rehiyon? Kailan kaya nabuo ang Rehiyon 4A Calabarzon? Saan ba nagmula ang lahat tungkol sa iyong lalawigan at rehiyon? Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahan na masusuri mo ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. Handa ka na ba? Tunghayan natin. Tunghayan natin ngayon ang kasaysayan ng Rehiyon 4A Calabarzon. Ang mahalagang kasaysayan ng Rehiyon 4A Calabarzon ay nagsimula pa noong taong 900. Patunay dito ang pagtuklas ng Laguna Copper Plate inscription sa ilog ng Lumban na naglalaman ng pagkansila ng isang utang na ipinatupad ng lakan ng kaharian ng Tondo. Ang mga katutubo sa Batangas ay nanirahan sa Ilog Pansipit at nakipagkalakalan sa Tsino noong ika-13 na siglo. Ang rehiyon ng Timog Katagalugan ay pinanirahan ng mga malayang nayon na binubuo ng 50 hanggang 100 pamilya na tinawag na mga barangay. Noong Setyembre 24, 1972, ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Pangulo bilang isa na inayos ang mga lalawigan sa 11 rehiyon bilang bahagi ng Integrated Reorganization Plan o IRP. Ang IRP ay lumikha ng Rehiyon 4 na kilala bilang rehiyon ng Timog Katagalugan at ang pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas. Sa panahong ito, ang Rehiyon 4 ay binubuo ng lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Rizal, Romblon at Palawan. Noong 1979, formal na naging lalawigan ang Aurora at nahiwalay sa lalawigan ng Quezon at naging bahagi ng Rehiyon 4. Ang Executive Order No. 103 na nilagdaan noong Mayo 17, 2002 ay gumawa ng malalaking pagbabago sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Dahil sa laki nito, ang Rehiyon 4 ay nahati sa dalawang magkakahiwalay na rehiyon, ang Rehiyon 4A Calabarzon at ang Rehiyon 4B Mimaropa. Ang Aurora ay inilipat sa Rehiyon 3 o Gitnang Luzon. Mga lungsod. Ang rehiyon ng Calabarzon ay binubuo ng 20 na lungsod, 19 na component cities at ang highly urbanized na lungsod ng Lucena. Samantala, ang Antipolo naman ay ika-7 lungsod na may pinakamataas na populasyon sa buong bansa. Sa isang banda, ang malaking bahagi ng Calabarzon ay itinuturing na bahagi ng Kalakhang Maynila o Greater Manila Area. Sa kabilang banda naman, ang lungsod ng Batangas ay bumubuo sa Kalakhang Batangas o Batangas Metropolitan Area. Ang Antipolo ay naideklara ni dating Pangulong Benigno Aquino III bilang isang highly urbanized city. Subalit, kinakailangan pa itong mapagtibay sa pamamagitan ng isang plebisito. Noong Agosto 7, 2000,
ang bayan ng Los Baños ay idiniklara bilang Special Science and Nature City of the Philippines sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 349. Ito ay bilang pagkilala sa kahalagahan ng bayan bilang sentro ng agham at teknolohiya at tahanan ng kilalang mga institusyong may kaugnayan sa edukasyon, kalikasan at pananaliksik. Ang proklamasyong ito ay hindi nangangahulugan na ang bayan ng Los Baños ay isa ng lungsod. Mas marami ka pang matutuklasan tungkol sa kasaysayan ng Calabarzon gamit ang Axis link na ito. Kung wala ka namang gadget at internet, magtanong lang sa iyong guro. Halika't subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung saan matatagpuan ang mga kilalang produkto sa Hanay A sa mga lalawigan ng Rehiyon 4A Calabarzon sa Hanay B. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa Hanay A, kape, kesong puti, tinapang isda, buko, at bibingka o kakanin. Sa Hanay B naman ay ang Quezon, Batangas, Cavite, Rizal, at Laguna. Ang sagot ay ang kape ay kilala sa Batangas. Letter B. Number 2, Quezon Puti, kilala sa letter E, Laguna. Number 3, ang tinapang isda ay kilala sa letter C, Cavite. Sa number 4, niyog. Ang niyog ay kilala sa letter A, Quezon. At ang bibingka o kakanin ay kilala sa Rizal. Gawain sa pagkatuto bilang 2, tukuyin ang lalawigan na kinaroroonan mo at ng iyong pamilya. Itanong ang kwento kung paano kayo napunta sa inyong lugar. Ngayon, saan nagmula ang iyong pamilya at ano ang kwento ng pinagmulan ng iyong lalawigan? Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 3, tanungin ang mga kasapi ng inyong pamilya kung sino ang mga bayani na kilala nila na nagmula sa Rehiyon 4A Calabarzon. Isulat sa kwaderno ang lahat ng kanilang babanggitin. Ibahagi kung sino at saan sila nagmula. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Number 1, paano nila nakilala ang mga bayani na nabanggit nila sa kinabibilangan mong rehiyon? At ang maaring kasagutan ay, nakilala ni nanay sina Jose P. Rizal at Manuel L. Quezon dahil ito ay napag-aralan niya sa paaralan noong siya ay nasa elementarya pa lang. Number 2, sino ang pinakakilala mo sa kanila? Ikwento ang nakikilala mong bayani mula sa listahan na mayroon ka. At ang maaring kasagutan ay, gaya ng sagot ni nanay, sina Dr. Jose P. Rizal at Manuel L. Quezon ang kilala kong bayaning taga Calabarzon. Si Dr. Jose P. Rizal na lumaki sa Calamba, Laguna. Siya ang ating kinikilalang pambansang bayani. Si Manuel L. Quezon naman ay ipinanganak sa Tayabas, Quezon at naging pangulo ng bansa at kilalang ama ng pambansang wika. Alam mo ba na noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng Spain, ang bansa ay nahahati sa maraming probinsya o alcaldya na pinamamahalaan ng isang provincial governor o alcalde mayor. Ang rehiyon naman na kinikinalang Calabarzon sa panahon ng Rebolusyon noong 1898 ay binubuo ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna na dating La Laguna, Batangas, Morong na ngayon ay Rizal, at Tayabas na kilala ngayon bilang Quezon.
Subukan niya natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Maghanap ng mapa ng Calabarzon at iguhit ito sa iyong kwaderno. Itanong sa mga kasapi ng pamilya kung ano ang mga sinaunang katawagan sa mga lalawigan ng Calabarzon noon. Ilagay ang mga sinaunang probinsya at ang katawagan neto sa mapa. Noong panahon ng mga Espanyol, sagutin ang sumusunod na katanungan. Ito ay halimbawa ng iyong kasagutan sa gawain ito. Narito ang mapa ng Calabarzon. Ang Rizal, na dating Morong, Cavite, Laguna na dating La Laguna, at Quezon na dating Tayabas. Number 1. Ano ang iyong nararamdaman habang ginagawa ang mapa? Masaya po ako habang ginagawa ko po ang mapa ng Calabarzon. Number 2. Bakit mahalaga na matukoy ang dating pagkakakilanlan sa mga lalawigan sa iyong kinabibilangang rehiyon? Ang maring kasagutan ay, mahalaga po nating makikilala ang ating rehiyon na kinabibilangan upang higit nating maunawaan at mahalin ang kultura, tradisyon, produkto at kaugaliang pinagmulan nito. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumawa ng isang simpleng survey batay sa paksa sa ibaba. Isulat ang resulta ng survey sa iyong kwaderno. Number 1. Tanungin ang mga kasapi ng pamilya kung ano ang mas nais nila, dating pangalan o ang bagong katawagan sa mga lalawigan ng Calabarzon. Number 2. Isulat din ang iyong pipiliin, dating pangalan o ang bagong katawagan sa mga lalawigan. Number 3. Isulat at ipaliwanag ang sagot mo at ng iyong pamilya. Ang maaaring kasagutan dito ay, ang pipiliin namin ng aming pamilya ang pangalan na ngayon ng mga lalawigan sa Calabarzon dahil madali itong matandaan at hindi nakakalito dahil iyong dating pangalan ay mayroong kagayang pangalan ng bayani nito. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan. Mali naman ang isulat kung ang pangungusap ay walang katotohanan. Number 1. Viva Laguna ang dating katawagan sa Laguna. Sagot ay mali dahil ang dating Laguna ay ang La Laguna. Number 2. Ang Morong ay bahagi ngayon ng Quezon. Mali dahil ang Morong ay bahagi ng Rizal. Number 3. Calabarzon ang rehiyon na kinabibilangan ng mga lalawigang Quezon, Laguna, Zamboanga, Rizal at Batangas. Ang sagot, mali dahil ang Calabarzon ay kinabibilangan ng rehiyon ng mga Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Number 4. Ang lalawigan ng Rizal ay hango sa pangalan ng pambansang bayani ng ating bansa na nagmula sa Laguna. Tama. At number 5, kung ikaw ay nakatira sa Cainta, Rizal, ikaw ay mamamayan na nabibilang sa rehiyon ng Calabarzon. Tama. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Pag-aralan ang hinahanap na impormasyon sa bawat bilang. Piliin at isulat sa iyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ang sumusunod ay mga lungsod sa Laguna maliban sa A. Biñan, B. San Pedro, C. Nagcarlan, D. San Pablo. Ang sagot ay Nagcarlan. Number 2. Ang sumusunod ay mga sinaunang lalawigan sa rehiyon na kinabibilangan mo maliban sa A. La Laguna, B. Morong, C. Rizal at D. Batangas. Ang sagot ay letter C. Rizal. Number 3. Ang sumusunod ay kasalukuyang katawagan sa mga lalawigan sa Calabarzon maliban sa A.
Laguna, B. Morong, C. Rizal, o D. Batangas? Ang sagot ay letter B. Morong. Number 4. Noong 1979, ilan ang lalawigan sa Rehiyon 4? A. 10, B. 11, C. 12, o D. 13? Ang sagot ay A. 10. Number 5. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga bayan sa Laguna maliban sa A. Taytay, B. Pagsanghan, C. Nagkarlad, B. Bay? Ang sagot ay Taytay. Unan ang mga patlang sa mga talata ng mga angkop na detalye upang mabuo ang diwa nito. Ang mga salita ay ang pagkilala, lalawigan, kasaysayan, rehiyon, at wika. Ang pagkilala sa iyong pinagmulan ay daan upang higit mong malaman ang iyong patutunguhan. Mapapahalagahan at makikilala mo ang iyong rehiyon kung lubos ang iyong pagkakaunawa sa kasaysayan at nakatagong mga impormasyon tungkol dito. Ayon kay Bonifacio, wala nang higit pa sa pagmamahal kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Kaya, maibibigay mo ang lubos na pagmamahal mo at makapaglilingkod ka sa iyong bayan at sa iyong lalawigan na kinabibilangan kung ganap ang iyong pagkakilala rito. Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 1 to 2, Pivot 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.